dear beloved, Boss Mike, Cervera. Kaya pala, ang Robin Padilla, walang masabi sa ginagawang agresibong pananakop at pag-angkin ng China diyan po sa West Philippine Sea at Batanes. Ayan o. Oh. Kita nyo mga kababayan ko? O wala siyang mabanggit dito. Hindi sumasama sa kilos protesta ng mga kababayan natin para labanan ang pagkubkob, pagsakop, pag-angkin ng mga Tsekwa sa ating mga teritoryo. Si Robin Padilla ay isa palang komunista na baka kaanib ng komunistang bansa ng China. Nakuha nyo mga kababayan ko? Nakuha ninyo? Yung pala! Ayop na yan. Oh. Ngayon alam na natin mga kababayan. Kaya tahimik ang bunganga ni Robin Padilla dahil po mga kababayan, si Robin Padilla ay isang komunista. Kaya hindi magsasalita laban sa China. Komunista nga ni. Oh, yan oh. Oh. Ang laban mo! Bayan ko! Group of islands po ang Batanes, hindi lang po yan isa. Kung kukunin nyo ang Batanes, baka magulat kami. Oh. Grabe no, pati yung Itbayat. Oh, yung Itbayat mas malapit sa ano yun eh. Yun na yung malapit sa Taiwan, Itbayat ano. Pero ang Vietnam mismo, hindi naman ho sinakop yung Itbayat na iniilagan nga nila yung ating economic zone natin. Diyan po sa may pagitan ng Taiwan at Pilipinas. 'Di ba? Yung ating exclusive economic zone. O EEZ, mga kababayan. Abay iniingatan ng Taiwan, 'di ba? Na hindi nila mapasok o makapangisda doon. Ang Taiwan mismo. Pero ang China, mga kababayan ko, nang gagalaitin, nang gigigil. Pati ho yung atin na teritoryo na Batanes, Basco Batanes, na purong mga Pilipino ang mga nakatira. Nananagalog, at mga nag-iitawis, nag-iibanag, at nag-iibatan. Maraming lingwahe dyan mga kababayan. Nag-iilocano rin. Nakuha nyo mga kababayan ko. Hanggang sa kabila yun. Sa Itbayat. Di ba? Hanggang sa mga Babuyan Island na kung saan dapat kinukulong si Roque. Di ba mga kababayan ko, no? Grabe. Ayan. Buti pa itong mga kababayan natin na ito. Di ba? Talagang lumalaban, ipinaglalaban yung ating mga teritoryo. Ano ang sigaw? Junjun Castro, Romeo Cano, Chris Kaligtan, Dali Babes, Saldi Magbalon. Ano ang sigaw nila? Bigunyo. Ang sigaw nila, atin ang West Philippine Sea. Grabe no mga kababayan ano sabi rito? The 2016 Arbitral Award stands. Batanes is Philippine territory. China's propaganda fails. Filipino do not yield. Sabi ni Pangulong Bongbong yun di ba? Mga kababayan ko. Laban tayo, bakit hindi, di ba? Wag lang karate. Ngayon, mga kababayan ko, dito na tayo. Nakaw. Alam nyo ba mga kababayan, ayon sa kaibigan nating political analyst,
pwede na hong pwede na daw hong hatulan si Sara Duterte ng guilty. Mga kababayan, hindi sa ating galing yan, Gemalina Canillas, Tessa Largado. Hindi sa ating galing yan. Kung hindi galing sa kaibigan nating political analyst. Pasok! Ay pwede nang makonvict si Vice President Sara Duterte ayon kay Attorney Howard Calleja. Naku, slapcheck, punta tayo dyan. Napakamahal ng pamasahe, hayop na yan. Pag pumunta ka ngayon, halimbawa, 1 buwan ng pataan, alam mo kung magkano pamasahe? Pinakamababa, 60 plus thousand pamasahe pa lang. So kung ang pamasahe ay 60,000 plus, kailangan mag-budget ka ron ng 120,000. Pagkain, mura lang naman ang pagkain doon. Yung mga rides doon, arkela ka na lang ng motor para kung may kasama kang chikabe. Kaya mag-iingat po kayo pag nagmumotor kayo. Mas maigi pa na mag-arkela na lang kayo ng kutse. Aloy! Ito ay dahil daw sa napatunayan ng hindi minanipula at tunay ang kanyang video statement. Yan! Ulitin natin nawala ako. Balikan natin to mga kababayan. Pasok. Ngayon pa lang ay pwede nang makonvict si Vice President Sara Duterte ayon kay Attorney Howard Calleja. Ito ay dahil daw sa napatunayan ng hindi minanipula at tunay ang kanyang video statement kung saan pinagbantaan niya ang buhay ng first couple. Nako mga kababayan ko, alam nyo na. Nawala ako, nawala. Shit! Nawala! Ano, okay na ba? Nakikita nyo na ba ako? Nako? Nawala ako? Okay na ngayon? Nako. Nasaan tayo nawala? Saan banda tayo ay tiyang nawala? Saan tayo nawala? Saan tayo? Ulitin na lang natin to. Dito na ba? Dito? Dito na tayo nawala. Paki-press 1 nga. Ito na ba yung pinag-uusapan natin? Press 1 mga kababayan. Ito na. Okay na. Dito. Okay, sige. Pasok. Ngayon pa lang ay pwede nang makonvict si Vice President Sara Duterte ayon kay Attorney Howard Calleja. Ito ay dahil daw sa napatunayan ng hindi minanipula at tunay ang kanyang video statement kung saan pinagbantaan niya ang buhay ng first couple. Correct, mga kababayan ko. So, pwede na palang i-declare guilty yung putang inang Sara na yan. Ano? Pwede pala. Gawin nyo na. Bakit? Wala hindi talaga nila mai-contest, hindi na talaga nila mapangatwiranan. Si Sara Duterte mismo ang siyang bumanggit. Ang problema nga, alam nyo, sa totoo lang, pilit-pilit nila na i-discarril yung pong video. Gusto nilang pawalan ng mga kababayan. Gusto nilang pawalan ng saysay yung video. Kaya ang dami-dami nilang sinasabi. Sukdulan nga, di ba si Robin Padilla? Ano sabi ni Robin Padilla? Nasaan ang original video? Ang dami nila. Putangin na, kailangan nyo pa ng original video. Di ba? Mga kababayan, lahat tayo. Lahat na tayo, ballpoint man, nandiyan ka ba? Happy birthday. Nandiyan ba si ballpoint man? Di ba? Ballpoint man, happy birthday sa'yo, yan na. Batiin nyo si ballpoint man. Birthday niyan, birthday, birthday. Happy birthday kay ballpoint man na best friend ni biyahe ni Koy, happy birthday! Yun! Sa mga gustong magbigay ng mga regalo, ang GCash number ni Ballpoint Man ay 0956-330-5511.
Oo, ha? At malaking bagay huyang kay Ballpoint Man. Di ba? Ay, Ballpoint Man, ha? Ay, siya mga magbibigay daw, ho. Ito na pala. Siya mga magbibigay ng mga regalo. Oo, ha? Ito na ho, ang GCash number ni Ballpoint Man. 0956-330-5... Wag na nga lang. Nagbago na ang isip ni Ballpoint Man, wag na lang daw. Nako. Hoy, happy birthday, Ballpoint Man, ha? Tuloy. Dagdag pa ni Calleja, posibleng lumala pa ang kaso ng bise. Grabe, no? Ang kasong grave threats ni Vice President Sara, posibleng maging sedition. Sa panayam sa memo, Grabe, no, mga kababayan, maging sedition. Lagot ka, Sara. Malolong katots ka. Naku po, sa bagay, pagka nandun ka, puro babae naman yung kasama mo sa kulungan. Huwag kang mag-alala. ayan na, mga kababayan. ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Calleja na magiging malala ang kaso sa oras na mapatunayan na may kinontrata ng hitman, si VP Sara. Ay, di ba nga meron? Ayan na nga, Elsa Brillante, Fred Summers. Meron nga, di ba, Swani? Aminado na eh. Aminado na, Dali Babes, Marites Musni. Aminado na meron. May kinontrata. Once you make a threat and the other person heard or knows about the threat, yun na Correct. po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang... Hindi kailangan maglabas ang baril. Hindi kailangan Hindi na. maglabas. Kasi pag lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition. At Dagdag pa ni Calleja, halos lahat ng elemento ng grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon at Patay. inamin na ito mismo ng depensa. Patay, inamin pa ng depensa, mga kababayan. Ano? Shara, sigurado ka ba dyan sa, sa mga abogado mo? Kasi sabi nila parang nag-OJT lang eh. Oo, di ba? Parang nag-OJT lang daw, mga kababayan. Ito hong abogado ni Sara Duterte. Ngayon, inamin na nila eh. Paano na ngayon ito, mga kababayan? Convict. Nako. Guilty yan, mga kababayan. Grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon at inamin na ito mismo ng depensa. Inamin na daw ho ng depensa. Bakit? Mga kababayan, yung video up next. Yung video, Jasmine na Salcedo, siya rin ginagamit nila eh. Ginagamit din nilang ebidensya yon, Rain, I love you forever. Di ba? Yun din yung ginagamit kasi nila eh. Di ba, Jade Aguirre? Replay tayo, Jade Aguirre, ha? Di ba? Ronald Federico. Paano yun? Ginagamit yun ayun na nga yun. Aminado na talaga sila, Eladio Rosales. Siguro naglolokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta ng korte, di ba? Palagay ko kung ito po'y nasa korte, ay impeachment na talaga siguro po. I mean, based on your reasoning, it's really logical. Pero ito po'y political exercise. So anong inyong prediction dyan? kung akong tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats ay yung malice and intent. Klaro po yun na mula dun sa last week na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung... may kakayahan, may intent, may motive, mga kababayan, kompletos ricados.
sabi ni Calleja. Vice President, motive to to succeed. gain, to succeed. So klaro po 'yon. So yun po ay napatunayan sa akin pong opinion as far as last week is concerned. Aha. Pero ayon kay Calleja, mahihirapang mapatunayan ang sinasabing Project Romanov na naunang banta daw sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya. Eh nako, hindi nga sa kanila galing. Ayan mahirap daw patunayan yan. Sabi A. Valdez Violeta. Mahirap daw patunayan Ermac. Yung sinasabi nila na Oplan Romanov. Diyan po sa pamilya ni Duterte, sa kanila nga galing. Kung ikaw meron yang threat na ganito, bakit ngayon mo lang dinalabas? Bakit hindi mo pinaimbestiga last year o nung nakaraan pa? Kasi, Correct. it is only a justifying circumstance. But ang tanong dito, valid ba yon o meron ba yon? Anong ginawa mo kung to investigate or to check the validity of it? Wala po. Kasi nga, intriga lang ho yun. Intriga lang nila Sara Duterte. Nakuha nyo naman, di ba? Narinig nyo naman yung tanungan. Hindi naman sigurado. Puro baka, sabi, daw, ganon. Ay, nako, mga kababayan. Di ba? M. Suzuki, ikaw, ano masasabi mo dyan? Lagi ka na lang late dito. Pinagpapalit mo ako sa iba. Di ba, Juliet Asuncion? Di ba, Gerardo? Buti pa si Gerardo kahit galing kay Direk Freddy. Laging nandito. Di ba, Sir Bert? Di ba, Ani Diaz, ano? Yan o si Gerardo. Abay, pero mo followers pala ni Direk Freddy yan. Buti hindi niya napanood nung binabanat-banatan ako ni Direk Freddy kasi nagbaka-bakasyon ako. Ayaw ni Direk Freddy na nagbabakasyon ako, kailangan magtuloy-tuloy daw ako sa pagbablog. Utangin na yan. Ang lupit din ng confession ni ni Direk Freddy. Binanat-banatan kita nun kasi iniwan mo kami sa iniwan ko rin sila sa ere. Ayoko na mag-vlog. Ano ba? Di ba? Kasi natawa na lang ako kay Direk Freddy. Naka-live kami nun sa Bingador. Kakauwi lang daw ni M. Suzuki. Mirna. Shoutout po sa inyo. Yan, mga kababayan So, alam nyo na. Mga kababayan, yan liwa-liwanag. Wala na talaga. Paano naman kasi, mga kababayan, itong mga tirada Our beloved Boss Mike Cervera.